Dahil tahimik si Wade, natahimik na rin ako. Kumain kami ng lunch doon sa ilalim ng puno. Kumain din kami ng snacks. Kahit na tinitignan lang naman namin ang paligid. Hinawakan ko ang labi ko at tinignan ang nakapikit na weed sa mat. Orange na ang kulay ng langit. Malapit na ang sunset. Pero ayaw ko pang bumalik sa bahay. Gusto ko pa dito. Gusto ko pang kasama siya. Bumilis ang tibok ng puso ko. Napahawak ako sa dibdib ko. I think I'm in love with him. Yung halik niya, yung mga sinasabi niya, yung actions niya, lahat. In love na yata ako sa buong pagkatao niya. Alam kong noon ko pa naideklara na in love ako sa kanya, pero mukhang ngayon ko lang naramdaman na totohanan na ito. Wade, niyugyug ko ang matigas niyang braso. Dinilat niya ang isang mata niya. Laro tayo, habulan. Ha? Dalawang mata na ang nakadilat sa kanya ngayon. Taya! Sabay tapik ko sa braso niya at tumakbo na ako sa malayo. Unti-unti siyang bumangon. Magulo ang buhok niya habang tinitignan ako. Ayoko, Rina! Sigaw niya sa akin. Ha? Bakit? Sus, sige na. Kiji ka naman. Sabi ko. Huminga siya ng malalim at tinignan akong tumatakbo-takbo sa damuhan. Rina, ayoko. Masungit niyang sinabi. Nanliit ang mga mata ko. Ang kiji naman ng lulo niyo. Nilapitan ko si Wade. Dahan-dahan. Paunti-unti. Baka kasi bigla akong maging taya sa laro namin. Tumawa siya sa ginagawa ko. Ayoko, Rina. Ngumisi siya. Ba't naman? Tanong ko. Tumayo siya at nabigla ako kaya tumakbo ako ng kaunti. Wade, habulin mo ako. Nalaglag ang panga niya at napakunot ang noo niya sa akin. Tumawa ako sa reaksyon niya. Ayaw niya pa rin gumalaw kaya nilapitan ko siya ng bahagya. Natatawa pa ako sa reactions niya. Rina, wag. Simpleng sinabi niya. Bakit? Kasi di mo pa ako mahabol? Aha. Lumapit-lapit pa ako sa kanya. Nang 1 metro na lang ang lapit ko, ay tumawa na siya at sinubukang abutin ako. Ha! Mataginting na sigaw ang inabot niya. Malakas at mabilis ang pintig ng puso ko sa sobrang bigla. Tumakbo siya sa akin. Ha! Nilingon ko siya. Effortless siyang naglalakad papunta sa akin, pero sobrang gulantang ko na at panay na ang takbo ko palayo sa kanya. Rina, tumigil ka na sa pagtakbo. Humahalakak siyang habang sinasabi niya ito. Ayokong maging taya at maghabol sa'yo. Hindi ka naman magiging taya, Rina. Sa oras na mahuli kita, tapos na ang laro. Mataginting na sigaw ang naisigaw ko pagkatapos ng linya niya dahil bigla siyang tumakbo ng pagkabilis-bilis. Naramdaman ko na lang na pumulupot yung braso niya sa magkabilang braso ko. Holy ka! Bulong niya sa tainga ko. Tumindig ang balahibo ko sa bulong niya. Tumawa siya pero natahimik ako. Ang lakas ng pintig ng puso ko habang tinitignan ko ang brasong nakapulupot sa dibdib ko. Tapos na ang laro, Rina. Bulong niya. Parang may kuryenteng tumakbo galing sa liig ko hanggang likod. Hindi pa rin ako makapagsalita. Unti-unting humupa ang tawa niya. Tanging nararamdaman ko na lang ay ang mabilis na paghinga niya. Nakadikit kasi ang dibdib ni Wade sa likod ko. Nararamdaman ko naman sa buhok ko ang bilis ng paghinga niya. Nanatili kaming ganon ang itsura ng ilang sandali. Binalot kaming dalawa ng katahimikan. Dahan-dahan niyang kinalas ang braso niyang nakapulupot sa akin at
Tinalikuran niya ako at naglakad papunta sa mat. Ang bilis talaga ng pintig ng puso ko. Si Wade lang talaga ang nakakapagbigay sa akin ng ganitong pakiramdam. Uwi na tayo, Rina. Naiiritan niyang sinabi habang nililigpit ang mat. Oh, okay. Sabi ko at napalunok. Kinuha ko yung tira-tirang pagkain at nilagay ang mga basura sa basurahan. Kayo na ba? Nakakawindang natanong ni Corinne sa akin nang tinawagan niya ako. Hindi. Ka-uuwi lang ni Wade nang tumawag agad si Corinne. Nasa bahay na ako at nakapag-usap na sina Wade at Noah. Wala na rin naman si Rosin at Zoe kaya hindi na kami nahirapan dito sa bahay. Kinakagat ko ang tip ng unan ko habang sinasabi ko kay Corinne ang buong detalye. Hindi nga. Rina, tanungin mo siya kung anong nararamdaman niya para sa'yo. Ha? Corinne, wala. Wala siyang nararamdaman para sa akin. Bubita, meron. Seryoso, alam ko. Mahirap siyang ispilingin, kaya tanggap ko na may mixed signals talaga siya. Hindi yan mixed signals. Tsaka, Corinne, hinalikan niya ako. Mas mataginting pa ang sigaw ni Corinne sa akin. Oh my God! Ayan na! Sabi na eh. Kamusta yung lips niya, Rina? Masarap ba? What? Napapikit ako sa kabulgaran ni Corinne. Rina, come on! With 6 ribas, 6 boy, 6 lips. Don't tell me mapait yun humalik. Wait. What wait? Tinakpan ko na ang mukha ko ng kamay ko. Tumawa si Corinne sa reaction ko. Naku, Rina! Corinne, hindi naman yung tipong sa movies na matagal. At, wait. Isang halik lang. Yung sa lips. Yung ano. Smacks, ang hina naman ni Wade. Diyos ko, akala ko dahil playboy siya mabilis. Nako, nakaka-disappoint. Ha? Seriously, Corinne? Ano ba naman itong si Corinne? Kung makapagsalita ay parang marami ng pinagdadaanan. Malihim ito, kaya hindi ko alam. Pero wala pa siyang naging boyfriend. May narinig akong nag-call-waiting sa cellphone ko. Sino naman kaya ito? Corinne, bababa ko lang. May tumatawag. Okay. Bye, baby. I love you. Bawal daw akong mag-I love you sa iba, sabi ni Wade. Talaga? Ganun ba? Kinilabutan ako sa mga labruhang tawa ni Corinne. Bakit? Biglang naputol ang linya. Tinignan ko ang cellphone ko at nakitang may isang unknown number na tumatawag. Hello? Hindi siya agad sumagot. Sino naman kaya ito? Hello? Tumindig ang balahibo ko sa braso dahil sa narinig kong boses. Kalidad pa lang ng boses niya ay kilalang kilala ko na agad. Kinagat ko ang labi ko. Napatalon-talon ako sa kama sa sobrang excitement. Sana lang walang tumakas na tili. Ito with freaking ribas. Hello? Sino to? Tinakpan ko ang bibig ko para maiwasan ng pagtili. Huminahon ako pero sobrang lakas pa rin ang pintig ng puso ko. Si Wade to. Halos mahimatay na ako nang narinig ko yon. Anong meron? Wala namang nakakakilig doon pero bakit hindi na ako makahinga sa sobrang kilig? Wade? Oh, napatawag ka. Sabay takip ulit sa bibig, baka pumiyok ang boses ko at maging tili. Gusto ko lang na malaman mo yung number ko. Kasi mula ngayon, ititext na kita. Bye. Laglag ang pangako. Hindi ako nakamove on sa tawag niya, kaya nanatiling nasa tainga ko ang cellphone ko. Sumabog ng confetti at fireworks sa kwarto ko dahil sa nangyari. Oh my God!